Napansin ba niyo mga kaibigan na yung mga Duterte supporters o yung iba dyan ay pro-China pa nga ang dating. Ngayon parang pro-America na. Alam bakit? Aba, ay pilit nilang kinakabit, pilit nilang sinasabi na dapat daw isunod ng Amerika si Pangulong Marcos kung ano ang ginawa doon sa presidente ng Venezuela na si Maduro. Ang layo, di ba? Ano kayang wala nang maisip na katinuan itong mga taong ito. Nalimutan yata nyo na napakainit ng pagtanggap ni President Donald Trump kay Pangulong Marcos nung ang Pangulo ay magpunta ng Estados Unidos. At higit sa lahat, ang layo ng issue tungkol kay Maduro at kay Pangulong Marcos. Si Maduro ay kaya hinuli dahil issue ng drug cartel at iba pa. Oil business yan sa Venezuela. Ay ang Pilipinas at ang Amerika magkaibigan dahil sa Mutual Defense Treaty. At hindi naman magiging basihang makialam ang Amerika dito sa political issue sa Pilipinas na binabansagan ng mga anti-Marcos Duterte camp na adik bangag si Pangulong Marcos. Hindi naman naniniwala ang Estados Unidos at hindi gagamitin ng Amerika ang kailang kapangyarihan sa ganyang klaseng bintang kanilang kukunin si Pangulong Marcos. Ang labo ng argumento, malabo pa sa sabaw ng pusit. Pinalalaki lang nitong mga anti-Marcos camp yung nangyari na ginawa ng Amerika na malayong mangyari dito. Di ba? Kalokohan talaga. Di ba? Panlilin lang. Pinapalabas pa nga nung isa dyan na ano ba yung minag-forward sa akin ng video na susunod na raw si PBBM, susunod na raw ni Trump. Kalokohan. Si Trump ay nakatutok sa malalaking mga bansa katulad sa Russia, China, sa Israel, sa Venezuela, sa mga bansa sa Europe. Yung threat sa kanilang bansa, yung threat sa kanilang negosyo, yung threat sa kanilang seguridad, ang priority ng Amerika. Ang Pilipinas, hindi threat sa Amerika. Ang Pilipinas ay kaalyado ng Amerika. Huwag niyong idugtong yung usapin ng Duterte at Marcos sa Amerika, nakakahiya. Ang piling nyo, malapit kayo kay Trump dahil si Duterte nakulong, ipinakulong. Aba, hindi kasalanan ng Pangulong Marcos at ng Philippine government kung bakit nakulong si Duterte sa ICC. Yan ay dahil sa crime against humanity. Kung tutuusin nga, si Duterte ang dapat may panagutan sa Amerika dahil yung human rights violation at yung kanyang ginawang pagmumura, panlalait sa Amerika at sa West Country. Di ba? Yung pagginawa niyang, di ba? Minura niya si Barack Obama, no? Hindi pa yun nakakalimutan ng mga Amerikano. Kawalan ng respeto sa kailang Pangulo, hindi pa nakakalimutan yun. Kaya yung mga DDS na patuloy na kailang idinudugtong ang kanilang bangungot, panaginip, walang kakwenta-kwentang paniniwalang makikialam ang Amerika dito, panlilin lang, at ang naniniwala sa kanila, mga DDS lang din. Kasi ganon silang kanipis, ganon silang kababaw. Pero ang mga professional business community, matitinong Pilipino, kabataan Pilipino na alam ang kalakaran, naniniwala silang hindi makikialam ang Amerika sa internal problem ng Pilipinas. Kasi ang problema natin ay tayo mga Pilipino. Hindi tayo threat sa Amerika. Tayo ay asset ng Amerika. Tayo ay pinakikinabangan ng Amerika. Kaya nga merong Mutual Defense Treaty, business at security ang layunin ng Amerika sa atin. Hindi tayo problema niya. Yang mga binabangungot na ganyan ang gagawin ng Amerika, kalokohan niya. Lalo na alam ng Amerika na yung mga Pilipinong nang uurot, mga Pilipinong ganyan ang iniisip, pro-China yan. Kakampi ng China yan sa West Philippine Sea. Ang Amerika
ay pabor sa Pilipinas na ipaglaban ang West Philippine Sea. Tapos ngayon gusto nyo yung Pangulong Marcos na lumalaban at naninindigan sa karapatan ng mga Pilipino, gusto nyo ipakuha kay Trump. Anong logic nun? Ang gulo-gulo nun? Hindi mangyayari yun. Kaya yung nagpapaliwanag ng mga Duterte camp tungkol sa isyong ito at tinatawagan ng Amerika para pakialaman tayo, mababaw yan at hindi mangyayari. Yan ay panglilinlang. Yan ay fake news. Yan ay madilim na idea, madilim pasasabaw ng pusit na argumento ng mga walang magawa na sa halip na tumulong sa problema ng bansa, patuloy silang nambubuli, patuloy silang naninira, patuloy na nanlilinlang para lang sa kanilang personal at political interest na katawa-tawa na. Yan po yung aking sariling interpretation, opinion at pananaw sa gumagawa ng mga ito. Duterte camp na mga followers nila at mga opisyal nila ang gumagawa niyan. Kaya huwag kayo nagpapapaniwala sa ganyan. Nai-stress lang kayo ng walang kakwenta-kwenta. Okay? Dapat sumama na lang kayo dun. Kayo ba'y sumama dun sa Black Nazarene procession? Baka magbabago na kayo. Ha? Sa bagay, hindi naman naniniwala yung kampo nila dyan. Di ba? Si Duterte nga eh. Nilalait-lait pati si Lord. Pinako daw bakit daw nagpapako sa kahoy. Di ba? Grabe. Kung yung mapapakinggan at babalikan yung mga panlalait ni Duterte, na akala mo hari, na akala mo mananatili siyang matagal sa gobyerno, pati Diyos nilalait, pati mga puti nilalait, lahat binabastos. Pero ngayon pinagtatanggol pa nila. Kaya hindi yan makukuha sa posisyon ng Black Nazarene. Ibang klase yung kanilang galawan at paniniwala. Para silang kulto, ganun, doon natin i-describe. Yung mga DDS, parang kulto na sila sa paghanga sa mga Duterte. Kahit na anong kabastusan at maling ginawa nung araw, kahit na anong ginagawa ng grupong yon, doon pa rin sila. Kaya parang kulto na. Kung ano ang pinakain, ano ang kanilang nakita, hindi ko alam. Kung anong buhay meron. Yung mga taong biktimang naghahanap ng hustisya, katarungan, dahil sa pagkawala ng kanilang pamilya, dahil natukhang ng mga panahong yon, kinagagalitan pa nila. Sinisiraan pa nila. Samantalang pamilya yung lehitimo na nawala ng pamilyang naghahanap ng katarungan. Biktima ng tukhang, biktima ng isabong, missing sa bungero, at kung ano pa, biktima ng illegal na pogo, at kung ano pang mga kalokohan na nangyari noong mga panahong yon. Nilalait-lait pa nila yan. Hindi nila inisip may mga buhay, kamag-anak, pamilya na nawawala noon hanggang ngayon na naghahanap ng katarungan. Kaya yung iba nagpunta ng ICC dahil walang tiwala sa justice system sa ating bansa noong panahong yon. Panahon ng Duterte. Yun po yan eh. Kaya kung maging maingat, ang grupong mapanlinlang, lahat gagawin, ang kasinungalingan para lang sa kanilang interest, pang sariling interest.